Isang umaga noong Disyembre, may isang barkong nahihirapan sa palikolikong Ilog Pasig. Ito ang Bapor Tabo na papunta sa lalawigan ng Dagupan. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit ang tagal ng ating pagdali? Pasensya na, Doña Victorina. Baka masagi ang bukirin. Mga kapatid, simpleng lunas lamang ang kailangan. Nagtataka nga ako kung bakit walang nakakaisip dito. Buksan ang Ilog Pasig sa paghuhukay ng isang kanal. At sa gayon, ipasara na lamang ang Ilog Pasig. Paano naman ang salapi at manggagawa? Paggawa na lamang ito sa mga bilanggo at kung kukulangin, ipakilos sa mga taong bayan, maging bata at matanda. Ngunit kaguluhan lang ang idudulot ito. Iyak, hindi naman sila mamulit. Tatayo kayo ng isang akademya na magtuturo ng Kastila? Sigurado akong hindi yan may tataguyod. Ngunit niregaluhan na namin ng 2 kabayo at siya'y nangako sa amin. Ngunit paano ang pondo, guro, at pasilidad? Ang mga mag-aaral, ang mag-aambag ng salapi, mayroon na rin po kaming guro. Kalahating Pilipino at kalahating Espanyol. Nag-alok naman po ng kaibigan naming si Makaraig ng isa sa kanyang bahay. Mabuti naman kung gano'n. Saan naman kayo kasi? Ayos lang po, Minsan. Kasama ko po ang aking kaklase na si Sagani. Sa ganun ay mabuti pa't samahan niyo akong uminom ng serbesa. Pasensya na po, hindi po kami uminom ng serbesa. Sabi nga ni Padre Camora, ang sobrang pag-inom ng tubig ay isang senyalis na maaaring makasama. Sabihin mo po na kung uminom siya ng tubig sa halip ng serbesa, mapapabuti pa ang lahat. Pakisabi rin po na ang tubig ay nakakapawi ng apoy at kung galit ay nagiging isang mapusok na baha. Dakilang sagot, maaaring ang tubig ay maging isang bilog. Mapusok ka ngayon. Hindi mo ba alam na siya ang tagapawi ni Kapitan? Talaga ba? Kapitan, saan banda ng lawan napatay si Ibarra? Gusto mo, Ibarra? Ayon sa kwento, Tumigil kayo! tatlong taon na ang nakakalipas. Ano naman nangyari sa kanya? Sinama sa kanyang ama. Yan ang matatawag kong isang munang pagbibigay. Sinasabi ko palagi, huwag niyong aasahan na magiging marangal ang libing ng mga filibustero. Totoo ba, Tay? Nakulang ang pera para sa pag-aaral? Pasensya ka na huli, pangako ko, padadala na kita sa Maynila sa susunod na taon para mag-aral. Tay, saan niya pupunta? Ba't ka ba magdadala ng itak? Di ba ipinagbabawal iyon? Kailangan kong bantayan ang ating pinaghirapan. Isang gabi ay pauwi na si Kabesang Tales, hawak ang kanyang sandata at mga dokumento at may hindi siya inaasahang makita sa daan. Hoy, teka! Sabi ko, bawal magdala ng itak! Teka, sumama ka sa akin! Pagkatapos ng mahabang biyahe galing sa Manila, ay nakarating na rin si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago. Pagbukas niya ng pinto ay may sumalubong sa kanya. Halika, pumasok ka. Basilio, may balita. Ano po iyon? Nabihag daw si Kabesang Tales. Bakit naman po? May dala daw siyang sandata kaya nabihag ito. Ganun po ba?
Filomena hanggang sa muli. Paalis na sana ang binata nang may marinig siyang kaluskos ng dahon at nakaaninag din siya ng anino. Matutulungan ko po ba kayo, Ginoo? 13 taon nang nakalipas nung inilibing natin ang aking nasa pok na ito. Namamalay mo ba kung sino ako? Isang taong pinalalagay kong napakadakila. Nakala ng lahat na maliban sa akin ay patay na. Isa itong lihim na maaaring kamatayan ko. Ano po ang balak niyo? 13 taon ko ito plinano. Naglagalag ako ng alahas at pera upang matuloy ito. Nais kong pabagsakin ang pamalaan at padalain ang pagkasira nito kahit na maraming dugo ang matapon. Ganun po ba ang balak niyo? Hindi ba masusolusyonan sa mapayapang paraan? O kabataan, hinahangad nyo bang magkaroon ng wikang Kastila? Ano bang hinahangad nyo? Sa araw na magbagong iyong isipan, magtungo ka lamang sa bahay ko sa eskolta. Doon ay paglilingkuran kita ng buong puso. Hihintayin kita. Pagkamulat ni Huli ay tinignan niya ang rebulto sa dingding ng kanyang kama kung sakaling nagpadala ang birhen ng 250 piso na kailangan niya ngunit walang nandito. Pakisabi po kay ang mga nakapasok po ako sa kolehiyo. Ang amo ko po ay marunong magkastila. Hindi kayo makakahanap ng ganong kamurang paralan. Pagkatapos lumuwas ni Huli ay tinignan ni Tata Selo ang mga taong nakabihis para mamasko at magsimba. Pagkatapos ng ilang minuto ay dumating ang kanyang mga kamag-anak. Maligayang Pasko, Selo. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ay, napipi! Nakarating sa bayan ng balitang kasawiang palad ni Tandang Selo, nagsayang mga prayle dahil sa pagkapanalo na sa kausapin ng laban kay Kabesang Tales. Pagdiwang ang pagkakulong ni Tales! Tagay! Nakituloy ang mag-aalahas na Simon sa bahay ni Kabesang Tales at kinaumagahan dumating ang mga mamamayan ng Santiago at Chani upang bumili ng alahas kay Simon. Ayaw nyo marahil ng mga alahas na pangkaraniwan o huwad. Siya nga, mga brilyanteng matatanda, mga bato sa una. Marahil naman at ako'y may mga matandang alahas. Meron pa akong mga kwintas ni Cleopatra na sadyang nakuha sa piramido ng Ehipto. Mga singsing na senador at ng mga ginoo ng tiga Roma na natagpuan sa mga guho ng Kartago. Bawat isa ay pumili ng kanya-kanyang alahas na bibilhin maliban kay Kabesang Tales. Kayo ginoo, wala po ba kayong napagbibili? Naipagbili ko na lahat ng mga alahas ng aking anak at ang iba ay wala na ang halaga. May iwan ko muna po kayo, Ginoo. Ibig ko ang pagkakayanin. Magkano ito kung iyong ipagbibili? Nagustuhan ko ang agos nito. Tumatanggap ka ba ng 100 o 500 piso? Kung ako ang pahihintulutan, babalik muna ako sa bayan at isasangguni ko sa aking anak. At bago magdilim, babalik ako. O siya, sige. Kinaumagahan, wala si Kabesang Tales, ganun din ang revolver ni Simon. Ang naroon lang ay ang agnos at ang sulat ni Kabesang Tales na humihingi ng tawad dahil sa pagnakaw niya ng revolver. Sa wakas, nahanap ko ng aking hinahanap. Pangahas na hiling, Eliseo es Sospitoso. Isang anyo ng paghihimagsik, pag-alsa. Kapitan General, ang wika ay isang malagang sandata. Pobres estudiantes. Si Quiroga ay isang inchik na negosyante na naghahangad na magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa. Senyor Simon, ako lugi, ako bagsak. Ano? Nalugi kayo't bumagsak, Quiroga? Pinagtanggol kita sa mga opisyal.
ang sino mang humadlang ay daraan sa akin. O siya, may mga kahon ako ng baril doon. Tago mo muna. Ngunit mapanganib niya. Ako ang bahala doon. Naiintindihan niyo ba? O siya. Basta hindi ako sasabit lang. Makikita nyo ang lahat sa salamin lamang, pawang mga kadayaan. Bueno, magsiupo ang lahat. Ito ay aking natagpuan sa isang libingan na piramid ni Khufu. Ako'y nagbalik para maglantas ng kasamaan. Huwag ka! Mga matay tao, banal-banalan. Simon, nais ko humingi ng tulong. Gusto ko maging malaya. Manggugulo ako. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang hindi kakampi sa amin ay tuturing na kaaway na kailangang paslahan. Gusto kong ikaw ang magtakas kay Maria Clara habang nagkakagulo ang muso. Ngunit, Ginoong Simon, ayon sa balita, si Maria Clara ay nagpakamatay na. Patawad ko, pero wala na po siya sa... Hindi! Hindi yan maaari! Hindi yan totoo! Namatay siya nang hindi man lang nalalaman na buhay pa ako. Sa ospital, nakasalubong niya ang isang propesor sa kliniko. Oh, Basilio, nasa piging ka ba kagabi? Hindi ho. Masama po ang kalagayan ni Kapitan Tiago at kailangan ko siyang samahan. Mabuti kung ganun, ngunit ikaw ba ay kasapi ng kapisanan ng mga mag-aaral? Magbabayad po ako ng butaw. Ipapayo ko sa'yo na tumiwalag agad. Kailangan mong sunugin lahat ng papeles na maaaring manghamak sa iyo. Wala naman akong ibang papeles, kundi mga pang-klinika lamang. Anong balita sa dayo? Siyang linggo walang klase. Anong nangyayari? Ipinakulong ang mga kasapi ng kapisanan at ikinakatuwang pa yan. Nang malapit na siya sa bahay ni Makaraig, napansin niya na makakapos si Makaraig kasama ang dalawang bantay. Isang mag-aaral na medisina na nakatira sa analoge. Mainam at kami nakatipid ng lakad. Dinadakid ka namin. Huwag kang matakot, kaibigan. Sasabihin ko sa iyo ang nangyari sa piging gabi. Huli, alam kong si Padre Gamora ay makulit sa babae. Ngunit huwag kang mag-aalala. Andito naman ako para kay Basilio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Mabuhay ang bagong kasal. Pari mo nang halikan ng iyong kasal. Sagani, anong ginagawa mo rito? Lumayo ka na. Alang-alang sa Diyos, Sagani, lumayo ka na. Bakit ako ulit? Bukas may iba na siya. Ngunit ang bahay na yan ay may dinamita. Sasabog ka rin man saglit. Ngunit bukas may iba na siya. Tagpo ang nagpipiging ng isang kaputol na papel na may sulat na. Juan Crisostomo Ibarra, sino siya? Isang napakasabang biro. Anong nangyayari dito? Ito nga ang sulat kamay niya. Ito ang kanyang lagda. Bibigay ko ang kahulugan ng sulat at papatayin tayo ngayong gabi. Baka lasuhin tayo. Magdanakaw! Magdanakaw!
Isang napakasabang biro. Anong nangyayari dito? Ito nga ang sulat kamay niya. Ito ang kanyang lanta. Bibigay ko ang kahulugan ng sulat at papatayin tayo ngayong gabi. Baka lasuin tayo. Nalungkot na tumugtog ng kanyang armona si Padre Florentino. Dumating ang telegrama na sinasabing may Kastilang dakipin si Simon. Ang tinutukoy ng telegram at ito ay dumating sa kanyang tahanan 2 araw na ang nakalilipas. Natigil sa pagtugtog si Padre Florentino nang maisip bakit at para saan ang mga meeting iyon? Bakit? Bakit sa akin pa siya lumapit? Gayong siya ay mamamayang mag-aalahas. Paano ko siya maliligtas? May Diyos na gumagabay sa atin. Oo, lagi siyang nakagabay sa akin. Nais kong magpakumbis. Ayokong mamatay ng may kasamaan. Mamayang alas 8 ng gabi ay pupunta sila rito upang dakpin ako. Buhay man o patay. Hindi kinigang. Totoong bumalik ako rito upang magiganti at pagbayarin ang mga makasalanan dito sa ating bayan. Nasawi ang aking ama, nawala ang aking kapangyarihan, nangungibig ako kay Maria Clara. Sa tulong ng mga kayamanan na ibinigay ko sa buhay, ako'y nakapunta sa ibang bansa at doon ay nagsumika mga ngalakal upang sa aking pagbabalik ay may makapangyarihan akong taglay at hindi lamang nagpalit ng ngalan. Ako si Crisostong Ibarra. Ako'y nagkamali. Patawad. Tayo ay mahal ng Panginoon. Tayo ay kanyang tinanggap bilang kanyang anak. Kaya alam kong ikaw ay kanyang papatawarin. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang isang pari, naway patawarin ka ng Diyos.